Diyos, Lord, kami humingi ng pagsama mo, Panginoon. Dahil Espiritu, samahan mo kami sa pagbubuhay, papasalamat, Panginoon, Lord God, sa buong araw namin. Lord, samahan mo kami, Panginoon, sa gawain namin ngayon. Lord, maranasan namin yung presensya, maranasan namin ang iyong biyaya, at maranasan namin ang iyong pagpapala, maranasan namin yung kagalakan, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God. Lord, inadalay namin, Panginoon, yung awitin ito sa iyo, Lord God. Sarap pa rin sa iyong Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang aking kaaway, pilit lang tinatanghayan ang dami. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na tagumpay. Sarap pa rin sa iyong Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatanghay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na ang kailangan lang ibabag sa presensya mo, babag sa iyong salita. Ang sikreto ko, kung bakit ako masaya, kailangan lang ibabag sa presensya mo, babag sa iyong salita. Tulad ng isang sarap pa rin sa iyong Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang aking kaaway, pilit na tinatanghay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na presensya mo, Panginoon Lord God. Lord, yung pananatili, Lord God, sa presensya mo. Pananatili, Panginoon Lord God, sa piling mo. Pananatili, Lord God, sa yung mga salita, Lord God. Hallelujah, Panginoon, siyang dapat namin gawin sa mga panahong ito, Lord God. At siya yung aming susagot, Panginoon Lord God, sa lahat ng aming mga kinakaharap, sa aming problema, sa aming mga suliranin, Panginoon Lord. Yung presensya mo pa lamang, Panginoon, sapat na, Lord God. Salamat, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon Lord. Maging mabagusang mo yung Panginoon Lord God. Yung awitin namin ito, yung pagsamba namin, Panginoon Lord, sa mga oras na ito, Lord God. Lord, mapalingon ka namin, O God. Hallelujah, Lord God.
Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umangin, kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasabi, ang papupuri pasasalamat ay sa'yo naman nararapat. Ang tunay na ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus, sa napakabuti mo, kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay
Nabuhay ka sa aming mga buhay. Personally, Panginoon, sa pamilya namin, Panginoon Lord God. At sa bawat kapilos namin, Panginoon, nararanasan ka namin, O God. Lalong-lalo na, Panginoon, sa bansa namin, Panginoon Lord God. Lord, itinidakala ko namin, Lord, yung kalakihan mo, Panginoon, sa bansa namin. Lord, itinidakala namin, Panginoon, yung pakikibuhay mo, Panginoon, sa bansa namin, Lord. Yung pagkilos mo, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon. Despite, Panginoon, sa nararanasan ng buong bansa ngayon, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon Lord God. We speak life, Panginoon Lord God. Covering mo, Panginoon, ng iyong dugo, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, ng iyong mga lingkod, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon Lord. Hallelujah, Panginoon. Papasalamat po pa kami, Panginoon Lord, sa kabutihan mo, Panginoon Lord God. Sa lubos mong, Panginoong, kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Lord. Lord, maging abong ang bibig namin, Panginoon Lord God. Yung pasasalamat, Panginoon, na kahit anong mangyari, Panginoon Lord, marami mga sitwasyon sa paligid namin, Panginoon Lord. Yung takot, Panginoon, palitan mo ito, Panginoon, ng pasasalamat at pagpupuri sa iyo, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Nasa puso namin, Panginoon Lord God, sa isip namin, Lord God. Lord, buhay ka, Panginoon. Alam namin buhay ka, Panginoon, at nagpaparanas ka, Panginoon, at alam namin, Panginoon, magpaparanas ka, Panginoon Lord God, sa bansa namin, Panginoon, sa pamilya namin, Panginoon Lord God, sa mga kaibigan namin, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon Lord. Pinaparanas namin, Panginoon Lord God, Lord, sa mga oras na ito, Lord God, ang pagpaparanas mo sa kanila, Lord God. Hallelujah, Panginoon Lord God. Salamat po, Panginoon Lord God. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, Panginoon. Pinakataas na pasasalamat, Lord. Pinakataas na pagsamba, O God, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hello po, JGians! Kumusta po kayong lahat? I pray po na tayo po ay nasa mabuting kalagayan at excited sa ating gawain. Sa lahat po na nakikinig at nakikisabay sa ating online prayer meeting, ako nga po pala si Ate Edna or Mami Eds ng JG Bukol Tansa. Isang privilege po na makapagsalita ako ulit dito kahit na kabado. Alam ko naman po na kasama natin ang Lord at walang mahirap sa Kanya. Sige po, sabayan niyo po ako sa ating panalangin. I pray you'll be our eyes and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be a prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. Yes, Lord, let this be our prayer in times where we don't know. Sa lahat ng tanong, sa lahat ng sitwasyon ng buhay na meron kami ngayon, turuan mo uli kaming manalangin at maging stay connected sa iyo, Panginoon. Lord, sinasabi namin sa gabing ito, Panginoon Lord God, na isinusurrender namin sa iyo ang laman ng aming mga puso, O God. Bigyan mo uli kami ng desire, Panginoon, kung paano ilaban yung kalooban mo sa pamamagitan ng panalangin, O God. Lord, sa tuwing kami nagiging malapit sa iyo, O God, mas nakikilala mo kami, Panginoon, Lord, at mas naririnig ka namin, O God. Lord, samahan mo kami sa gabing ito, Panginoon. Turuan mo kami muli, Panginoon,
Panginoon. Give us the desire, Panginoon, kung paano mamamagitan sa pananalangin, O God, para sa aming ikabubuti, O God, para sa ikabubuti ng aming bayan, Panginoon, Lord God. Give us knowledge and wisdom sa gabing ito, Panginoon, Lord. Ikaw po ang magsalita, Panginoon. At Lord, i-remind mo kami, Panginoon, sa kung ano ang dapat naming priority sa ganitong sitwasyon na kinakaharap namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon Lord. Purihin ka sa buhay na meron kami, Panginoon. Salamat po sa karunungan na mula sa iyo, Panginoon Lord God. Tunay kang mabuti, Panginoon. Ikaw ang pinupuri namin at itinataas sa gawain ito. Salamat po in the name of Jesus. Amen. Ang teksto po natin sa gabi ito ay mula sa Mateo 26 verse 41. Basahin po natin. Magbantay kayo at manalangin upang wag kayong madaig ng tukso. Ang espirito'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Short but powerful. Sige po, ipag-pray po natin ang ating word. Yes Lord, hallelujah Jesus. Panginoon, loobin mo po na sa maikling verse na ito ay ma-remind kami kung paano magbantay at manalangin, lalo na sa panahong ito. Paalalahanan mo po kami na sa iyo lang kami makakakuha ng kalakasan, karunungan upang lagi kaming maging handa. Muli mo pong pag-alamin ang aming mga prayer life, O God. Let this be our prayer, O Lord. In Jesus' name. Alam ko po ang verse na ito ay di na bago sa ating mga pandinig. Pero gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin, na laging sariwa sa bawat umaga, sariwain po muli natin ang verse na ito. Ang sabi po dito, magbantay kayo. Iniisip ko po kung paano dineliver ang salitang yun. Napaka-powerful. Pautos, yung hindi nakikiusap, yung dapat aware tayo, yung di patulog-tulog, yung dapat alerto. Amen po ba? Minsan po kasi kapag busy tayo or marami tayong mga alalahanin sa buhay, di na tayo marunong magbantay. Nawawala na yung concern natin or yung pakiramdam natin sa iba. Tayo po ba ngayon, aware pa po ba tayo sa paligid natin? Alam pa po ba natin kung paano magbantay? Alam pa po ba natin kung ano ang gagawin lalo na sa panahon ngayon? Nung nag-ask po ako sa Lord kung ano ang gusto niyang sabihin ko, hindi po ganun kabilis yung sagot. Pero ang inilagay niya po talaga sa isip ko, prayer is in demand now. At na-highlight po sa akin yung verse na to. Siguro po, just to remind us, how's our prayer life? Isn't it like an ambulance for emergency only? Na kapag may kailangan lang, kapag may problema lang, kapag may kabigatan lang, saka lang tayo lalapit o tatawag sa Panginoon. Mali yun, kapatid. Ang gusto ng Panginoon, maging lifestyle natin yung pananalangin. Dahil the more na lagi tayo nakikipag-usap sa Panginoon, the more mas na ibibigay natin sa Kanya yung mga puso natin, at makikita din natin kung ano yung puso niya. Amen po ba dun? Maging good example po natin si Jesus. Lifestyle niya ang pananalangin. Talagang sinisimulan niya ang kanyang buong araw sa pagsangguni or pakikipag-usap sa Panginoon. Hindi siya kumikilos mag-isa. Humihingi muna siya ng guidance at kalakasan sa Panginoon upang lahat ng task niya, lahat ng gawain niya sa buong araw ay magawa niya ng matagumpay. Kaya, let's start our day with prayer, kapatid, upang di tayo madaling madaig ng tukso. At when we pray, before, pour out our heart to God. Talagang ibigay natin ang ating puso sa Panginoon. Lagi tayong magpakumbaba at magpasiyasat sa Kanya. And 8, at R4, realize God will answer. Hindi man ngayon, hindi man bukas, one thing is for sure, God is answer in His own way. Naalala ko po si Hannah sa isang kwento sa Bible na binubuli dahil hindi siya magkaanak. Talagang iniyak niya po sa panalangin yun na napagkamala na siyang baliw. Iniyak niya sa Panginoon yung kalooban ng Lord para sa kanya. At dahil napakabuti ng Panginoon, isa siyang mahabaging Diyos, talagang in His perfect timing,
His answer. Naging answer prayer po si Hannah at nagkaroon siya ng anak. And A4, always believe. Maniwala tayo, magtiwala tayo na palagi natin siyang kasama. He is always watching us no matter what happen. Hindi niya tayo iiwanan. And Y4, yield or surrender to what God tell us. Sa lahat ng sinasabi ng Panginoon, sa lahat ng pangako ng Panginoon sa buhay mo, hindi niya ito bibiguin. Ang gusto niya lang, magtiwala ka sa plano niya sa'yo. Amen po ba? Here's are the benefits of prayer. Point number 1, prayer help us to have an open and intimate relationship with God. Ang panalangin ang makakatulong sa atin para magkaroon ng bukas at malapit na ugnayan sa Panginoon. Parang ama sa anak na kung saan mas lalo sila nagiging close at mas lalo silang tumatatag na kahit anong oras, kahit nasaan man siya, pwede niyang sabihin sa Panginoon kung anong laman ng puso niya. Amen po ba? Point number 2, prayer is the key to know more about Jesus. Alam niyo po ba sa mga oras na ito, hindi lang tayo ang nalulungkot. Na sa tuwing tayo ay nasasaktan, natatakot, napupuno ng pag-aalala, napapagod, mas nasasaktan din ang ating amang nasa langit. Talagang ang Panginoon natin ay hindi naghahangad ng masama sa atin. Kaya imbis na tayo lang ang nagsasabi ng mga kabigatan ng mga puso natin sa Kanya, itry nating alamin kung ano naman ang nakakapagpalungkot at nakakapagpabigat ng puso niya. Amen po. Point number 3, prayer give us hope and peace with joy. Yun. Kapag tayo ay nananalangin, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, ng panibagong pag-asa, ng panibagong kalakasan mula sa Panginoon na akala mo ang lahat ng problema ay nasa iyo na. Kapag nananalangin ka, nagkakaroon ka ng kapayapaan at makikita mo yung kalakihan ng Panginoon na mas malaki pala ang Panginoon kaysa sa lahat ng sitwasyon na pinagdadaanan ko ngayon, kaysa sa kabigatan, sa problema na nasa harapan ko. Ang pananalangin ang makakapagbigay sa atin ng panibagong kalakasan, panibagong kagalakan, panibagong pag-asa at kapayapaan. Amen po ba? Point number 4, prayer is our powerful weapon. Ang pananalangin ay makapangyarihan at pwede nating gamitin bilang sandata. In the name of Jesus, meron tayong authority na ipatupad kung ano man ang kalooban ng Panginoon. Meron tayong kakayanan na palayasin or i-cast out ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay natin. Bago pa man mag-umpisa ang araw natin, ipanalangin na natin, i-cover na natin ang ating mga pamilya, ang lahat ng gagawin natin. Huwag nating hayaan na makapanira ang kaaway sa bawat araw natin dahil meron tayong sandata at yun ay ang makapangyarihang panalangin. Amen po. At lastly, prayer give us strength to avoid temptation. Sabi nga po sa binasa natin kanina, ang laman ay mahina. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Bilang tao po, tayo ay namumuhay sa laman. At kung wala ang gabay at pagsama ng banal na spirito, tayo po ay madadaig ng tukso. Kaya lagi po tayong pasakop sa banal na spirito, humingi ng patnubay at gabay niya sa buong maghapon, sa bawat oras ng buhay natin. Talagang lagi po tayong mag-aas for the guidance and the companionship of the Holy Spirit upang ang lahat po ng mga pagdadaanan natin o lahat ng gawa ng kaaway sa buhay natin ay makas out in the name of Jesus. Amen po. Ito po ay isa lang sa mga benepisyo sa ating panalangin na kapag po tayo ay marunong manalangin, talagang
doon po tayo makakakuha ng assurance. Kaya wag po tayo mapagod manalangin. Sama-sama po nating ipanalangin ang ating bansa. Hindi lang po ang ating mga pamilya, hindi lang po ang mga nakikita nating pagsubok, kundi yung mga hindi naaabot ng ating mga mata. Ipanalangin po natin na ang bagong virus na variant na yan, hindi pa man natatapos ang COVID-19, may Delta variant na yan. Meron po tayong authority or meron tayong kakayanan na ipatupad na wag yung dumapo lalo na sa mga anak niya or wag yung makapaminsala sa ating bansa. Amen po ba doon? So, ayun po. Nawa po ay na-remind po tayo sa gabing ito. Talagang maging aware po tayo. Magbantay po tayo sa lahat ng nangyayari sa paligid natin upang alam po natin kung ano yung dapat nating ipanalangin at kung paano dapat manalangin. At higit po sa lahat, lagi po tayong mag-ask ng pagsama at pakikipisan ng banal na spirito upang hindi po tayo manghina, upang may panlaban po tayo at hindi tayo madaig ng anumang tukso. Amen po ba doon? Sige po, dako po tayo sa ating conclusion. Yan, sabi po dito, activate our prayer life. Activate our family altar. Let us be united in prayer. Dahil mas makapangyarihan po ang sama-samang panalangin. Sama-sama po nating ilaban kung ano yung kalooban ng Lord para sa mga anak niya. So yun po. Salamat po sa lahat ng nakisabay sa ating online prayer meeting. God bless you po at iniiwan ko po sa inyo ang isang magandang gabi. God bless po. Shalom. Wala na bang magagawa? Hindi ka ba nagtataka? Paligid ay tahimik, ngunit di payapa. Marami ang nangangamba, ito ba ay matatapos pa? Lahat nagtatanong nasaan ang kasagutan. Paano na bukas makalawa? Paano pag ang hirap ay hindi ko na kinaya? Paano ba tayo magkakaisa sa panahong malayo sa isa't isa? Hanggat may nakikinig sa panalangin, di mawawala ang pag-asa natin. Ikaw at ako, babangon tayo. Sama-sama lahat ay susulong. Basta tayo'y magtutulong-tulong. Lilipas din, matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Lahat ay may magagawa, magbigay, magpaubaya, palitan ng alitan ng pag-unawa. Malay mo bukas makalawa, ang hirap ay sama-sama natin kinaya. Paano kung tayo'y magkaisa sa panahong kailangan ng isa't isa? Hanggat may nakikinig sa panalangin, di mawawala ang pag-asa natin. Ikaw at ako, babangon tayo. Sama-sama lahat ay susunod.
matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Basta't tayo'y magtutulong-tulong, sama-sama lahat ay susulong. Di mangangamba, di matatakot, matatapos din, lilipas din ang dilim. Basta't tayo'y magtutulong-tulong, sama-sama lahat ay susulong. Di mangangamba, di matatakot, matatapos din, lilipas din ang dilim. Basta't tayo'y magtutulong-tulong, sama-sama lahat ay susulong. Di mangangamba, di matatakot, matatapos din, lilipas din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din, tapos din. Samahan nyo nga po akong manalangin. Hallelujah. Lord, itinataas ko sa iyo ang bawat Kristiyano ng JG Abukaltansa na matutong manalangin, na huwag kalimutan ang pananalangin. Tinataas ko, Lord, na ang bawat isa ay gawing priority ang pananalangin. Sa panahon man na may problema o wala, sa panahon man na masaya o malungkot, lagi na itumawag sa iyo. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na matutong tumawag sa iyo sa anumang panahon, na matutong ikaw ang lapitan sa anumang sitwasyon. Lord, itinataas ko sa iyo ang bawat isa na gawing priority, na unahin ang pananalangin kaysa gumawa sa anumang bagay, kaysa ang gumawa ng mga bagay na hindi ka pakipakinabang. Panginoon, itinataas ko sa iyo na ang bawat isa sa amin ay matutong tumawag sa iyo na may pasasalamat at pagpupuri. Ito, Panginoon, ay naangkin ko na may katagumpayan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, ipanalangin po natin ang bawat pamilya ng ating sambahayan, Panginoon. Lord, hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, nilalapit ko po sa inyo ang bawat pamilya ng inyong sambahayan, Panginoon. Lord God, alam po namin na kami nakakaranas ng pandemic ngayon, Panginoon. At alam ko, Lord, na hindi maiwasan na ang isang pamilya ay nagkakaroon ng kahinaan, nagkakaroon ng depression, Panginoon. Lord, inilalapit namin sa iyo ito, Panginoon. Lord, lalo na po ang ang sama-samang panalangin, Panginoon. Inilapit ko po na patatagin ang family altar, Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng panalangin, Panginoon, nakakuha kami ng lakas, Panginoon. Nakakakuha kami ng kaginawaan, Panginoon. At nakakakuha kami ng kapayapaan, Panginoon. Kaya Lord, nilalapit ko po ang family altar ng bawat pamilya ng iyong sambahayan, Panginoon. At Panginoon, anumang krisis namin kinakaharap mo ngayon, Panginoon, alam namin matatapos din to, Panginoon, dahil ikaw ang may control ng lahat ng to, Panginoon. Alam ko, Lord, kung may mga pamilya man po na nagkakaroon ng kahinaan, Panginoon, na di sila makalimot na manalangin sa iyo, Panginoon. Dahil sabi nga po sa salita mo, Panginoon, sa Filipos 4:19, Panginoon, at buwat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, Panginoon. Alam ko, Lord, na ikaw ang mag-provide ng aming pangangailangan, Panginoon. Hindi namin dapat maramdaman ang takot.
Hindi namin dapat maramdaman ng kahinaan, Panginoon, kabalisahan. At Lord, inilalapit ko rin po sa iyo, Panginoon, ang mga miyembro ng pamilya na yung sambahan na kung sila may karamdaman, Panginoon, nilalapit ko sila sa iyo, Panginoon. Healing upon healing para sa kanila, Panginoon. At Lord, salamat, Lord, sa kalakasan at karunungan na binibigay mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. At salamat sa pagmamahal na binibigay mo sa amin, sa pagligtas sa aming mga kasalanan, sa pagligtas sa amin, Panginoon. At Lord God, Ikaw ang aming Diyos na buhay at makapangyarihan, Panginoon. Kaya Lord, patatagin mo po ang bawat pamilya namin sa bayan, Panginoon. At humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Lord, na huwag kaming makaramdam ng takot at sama-sama kami manalangin sa iyo sa pamamagitan ng family altar, Panginoon. Kaya Lord, salamat, Lord. Balik namin sa iyo ang pinakamataas na pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Jesus' name, Lord. Amen. Mga kapatid, ipanalangin naman po natin ang ating bansang Pilipinas. Amang Diyos, India po ng bayang pinili mo, kaming mga Pilipino dito sa bansang Pilipinas, ay sama-sama po kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kami po ay nagpapalinis sa iyong harapan, Panginoon, sa aming mga kasalanan, O God, sa aming pong mga nasabi, sa aming gobyerno, sa aming pong mga pagtuturo, sa mga leaders. Patawarin niyo nga po kami, Panginoon, O God, na nag-isip ng masama sa aming kapwa. Patawarin niyo nga po kami, Panginoon, upang ang aming sama-samang pananalangin ngayon ay makadulog kami sa inyo, Panginoon, O God. Sumasampalataya po kami, Panginoon Diyos, na kami ay iyong diringgin, Panginoon. Inagalangin po namin ang aming presidente, ang Diyos, sa kanyang kalusugan, Lord, na dalangin namin na siya ay malakas, O God, sa kanyang paglilingkod, O God. Higit 1 taon pa po siyang maglilingkod sa bansang Pilipinas, Lord. Bigyan mo siya ng karunungan, kaalaman, O Diyos, para sa kanyang pagdedesisyon. Pag nagsasalita, Panginoon, O God, kasihan mo siya ng banal na spirito, Panginoon. Mapamunuan niya nga po ng mainam ang kanyang paglilingkod sa bayang Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao, at dalangin nga po ng bawat Pilipino na siya po ay ipanalangin araw-araw, Panginoon, yung hedge of your protection sa kanya, mga backbiting, O Lord God, na kanyang natatanggap, Lord, maging stepping stone niya to, Lord, maging lalo siyang matatag, Panginoon, O God. Naniniwala po kami na ikaw ang tinitignan niya upang ang paglilingkod niya sa bansang Pilipinas ay buong buo, Panginoon, O God. Lord, salamat sa kanyang buhay, Panginoon. At Lord, dalangin ko po na sa lahat po ng kanyang mga ginagawang mga proyekto ay pagpalain mo matapos po ng maayos at makita ng kapwa po naming mamamayang Pilipino kung ano po ang kanyang nagawa sa kanyang paglilingkod, O Diyos, sa bansang ito. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon. At dalangin ko rin po, O Diyos, sa mga pinunong sumusunod sa Kanya, O God, hanggang sa pinakamababa, Panginoon, magkaroon po sila ng banal na takot sa iyo sa pangalan ni Jesus upang ang karunungan, kaalaman na nagmumula sa trono mo ay makakamtan ng mga taong pinili mo, O Diyos. Panginoon, dinadalangin din po namin sa susunod na taon ng election, Panginoon,
Ikaw po ang pumili sa tamang tao, lalaki, babae o Diyos na iyong itatalaga upang mamuno sa bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus o God. Hallelujah. Lord, pagpalain mo po yung matuwid sa iyong harapan, Panginoon, nananalangin para sa iyo, nananalangin para sa kaayusan ng gobyerno. Lord, ito po yung maluklok, O Diyos, sa aming bansa, Panginoon. At Lord, yan yung kalooban mo. Bless po namin ang position of the society in the name of Jesus. Binibless po namin all the nation of this world in the name of Jesus, that we are overcomer, Panginoon. We are victorious because you, Jesus, died at the cross, Panginoon, O God. Salamat, O God. Ano nga rin po ang aming gobyerno, Panginoon, O God, at kami na mga Pilipino ay matutong sumunod sa protocol ng aming gobyerno sa pangalan ni Jesus, O God. At Lord, dalangin po namin sa pandemya ang kinakaharap namin, O God. Matuto po kami na kami ay lumapit sa iyo, Panginoon, maging matatag ang pananampalataya na yung paano ka namin kinikilalang Diyos sa aming buhay, O God. Dahil, Lord, ang bansang Pilipinas, ikaw ang sentro ng pakikipagrelasyon namin, Panginoon. Lord, kung wala ka, di namin ma-overcome araw-araw ang aming kinakaharap sa bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Dahil nyo rin po ang media, Panginoon, O God, yung mga anchor woman, anchor men, Panginoon, O Diyos, na nagbabalita sa radyo, sa TV, Panginoon, O God, dalangin po namin yung tama at totoo lamang ang kanilang maibabalita, Panginoon, O God. Pagpalain mo po yung pagtatrabaho at pagsasakripisyong ginagawa nila, Panginoon, O God, upang may maiulat, O Diyos. Salamat po sa buhay nila, Panginoon, O God. In the name of Jesus. Pagpalain niyo rin po yung arts and entertainment, Panginoon, O God, sa mga pamilya na nanonood sa kanilang mga tahanan. Pagpalain mo sila, Panginoon, O God, na equip po yung mga nanonood na tama lang ang kanilang pinanunood. Lord, mo ang mga nanay ay mabantayan sa pananood ang kanilang mga anak, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, O God. At Lord, salamat dahil ang tagumpay ng Pilipinas ay tagumpay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po sa tagumpay na ginawa po kay Hidilyn Diaz, Panginoon, O God. Katagumpayan ng bansang Pilipinas po ito, O Diyos. Lord, dahil ito'y sa biyaya mo, dahil ito'y sa kalooban mo, O Diyos. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po yung sama-sama namin pananalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.